Mayong buntag sa tanan, magandang umaga po sa lahat ng nakasubaybay sa programa natin. Happy New Year po, Ma'am Lorraine, MJ, at sa kay Ka Eric. Hello, Dats. Good May morning. buntag. Dato, madyaw ang hinaat kanimo ngaon. Madyaw, madyaw. Yes, ma'am. Yeah. That's ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na representante ng mga kapatid nating katutubo sa Kongreso. Gusto kong pag-usapan mo 'yon at pag-usapan mo kung bakit anong nangyari na meron tayong mga huwad na nagrepresent daw ng mga IPs pero ang bagkos opposite ang ginawa. So that's game. Unang-una ma'am, hindi ito ang unang attempt natin na magkaroon ng boses sa Kongreso. In 2010, nag-attempt na po ang mga pamayanang katutubo ng Mindanao through sa MIPCPD na magpatakbo ng party list. Unfortunately, hindi tayo nanalo in 2010 and 2013. Pero at that time, magkasabay po na pinatakbo din nila yung katribo ng mga organization na inorganize ng Communist Party of the Philippines. At hindi po, natalo po natin sila during that time. No, pareho tayong hindi nakaupo pero mas malaki po yung nakuha natin na buto during that time. Ngayon po, ang nangyari sa kanila, bayan muna ang tumakbo at naging nominee nila yung isang tribo, si Kolyamat. Ibig sabihin, hindi naman siya pinili ng mga tao bilang representative ng tribo. Kung hindi, pinili siya ng bayan muna para mag-represent supposedly ng mga interes ng tribo. Kaya lang, imbis na ganun ang kanyang ginawa, naging ano pa siya, siya yung dumidiin sa kahirapan at paghihirap ng mga pamayanang tribo. Lalo na nung kanilang 3 years ago, sinabi nila na piso lang ang ibigay na budget sa NCIP. At tuloy-tuloy ito, bawat taon, sa bawat hearing ng budget, iniipit nila ang National Commission on Indigenous People na siyang mandated na agency para magserbisyo sa ating mga kapatid na tribo. Kaya po, noong last year, ang mga 44 na mga pamayanan dito sa Mindanao ay nag-request sa MIPCPD, yung Mindanao Wide Organization natin, na magpatakbo ng party list para po yung totoong boses at magkaroon po ng programa upang tuloy-tuloy yung serbisyo na ginagawa ng ating gobyerno para po sa ating mga pamayanang tribe katutubo dito sa Mindanao na alam po natin na biktima ng infiltration at sabi nga natin it becomes a divided community. Kaya kailangan talaga magkaroon ng healing and reconciliation at pagkakaisa upang ang mga community na ito ay paigabay natin na maibalik doon sa tamang landas ng pagpapaunlad at kapayapaan at hindi yung sinasabi nila na divided community na naging base ng mga gerilyang teroristang grupo ng NPA. That's so ang sinabi mo kasi narinig ko na sinabi mo ito si Euphemia Kolyamat nung pinili siya ng hindi siya pinili ng tribo. Ang pumili sa kanya ay ang CPP, NPA, NDF, si Joma Sison ang Central Committee kung bakit siya nandiyan sa Kongreso, di ba? So hindi niya ni-represent ang mga katutubo, kundi ni-represent niya ang CPP, NPA, NDF. So ang ibig sabihin nun that's ay ano ba yung hangarin ng bayan muna para sa mga katutubo, gawin silang NPA, 'di ba? Gawin silang sirain ang mga kultura, pagpapatayin ang mga tribal leaders, etc. Kung ano yung agenda ng CPP. Therefore, maliwanag na narinig ko sinabi mo na
ang huwad na IP leader na itong si Eufemia Collamat, yan ang isinulong niya. Yung interest ng CPP, NPA, NDF, hindi yung interest ng mga katutubo. Am I correct, Dato? Tama po, ma'am. Nung pinatay yung kanyang kababayan na si IPMR ng Lianga, Surigao del Sur, wala naman siyang sinabi. In Yeah. fact, nung mapatay ang kanyang anak, ang sinabihan niya, nirerespeto niya at ginagalang niya yung mga pumipili o nagde-decide na humawak ng baril laban sa ating gobyerno. Ibig sabihin po, maliwanag na yung kanyang posisyon ay hindi posisyon ng mga mamamayan ng katutubo dito sa Mindanao. Dahil po tayo ay naglalayo ng kapayapaan na mapag-isa uli ang mga pamayanan ng katutubo na biktima ng infiltration at exploitation ng CPP, NPA, NDF. So, klaro po yun na hindi siya ang representative ng mga kapatid natin na katutubo. Kaya po tayo ngayon ay naglalayon na maglagay ng totoong boses at totoong representative ng mga katutubong mamamayan, hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Kaya po tayo ay naglalarga nitong party list na IPs Ipanaw. Dato, in fact, itong si Eufemia Collamat na yan, 'di ba? Marami siyang ginawang mga resolution na kung saan nasaktan ang mga kapatid nating katutubo, 'di ba? Katulad yung pag-file ng resolution na tinawag niyang raid, yung rescue sa mga batang katutubo na kinidnap, 'di ba? Tapos nag-second the motion itong si Mikey Romero ng Pacman. So wag niyong, 'di ba? So yun at nag-file din siya ng resolution kunwari yung for instance ng pag-demilitarize ng IP zones, 'di ba, sa Surigao. And can you give more examples para maliwanagan yung mga kapatid natin, yung mga kababayan natin kung ano ang laki ng pinsala ng nagagawa ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso sa ating mga kapatid? Yes, ma'am. Unang-una, ma'am, si Representative Collamat, ang partido po ay nagpatakbo ng party list, yung Katribo. Yeah. Hindi ito sinuportahan ng mga mamamayan, kaya hindi siya nanalo. Ang ginawa nila, nagpatakbo sila ng bayan muna. Ito ay multi-sectoral, hindi naman ito nagsabi na they will represent yung sa tribo. Ang ginawa na lang nila, pinili nila si Eufemia Collamat na maging second nominee. At ngayon nga, wala ng tribo, sa taon na ito, tatakbo sila, Moro naman yung bibigyan nila ng representation. So isang deception din ito. Bakit nga pala napili si Eufemia Collamat, ma'am? Si Eufemia Collamat ay una, ang kanyang kapatid ay sekretary ng isang guerrilla front dito sa area ng Surigao. At ang kanyang isa pang kapatid na nasa kulungan ngayon ay leader ng front organization na Mapaso. So, siya talaga ay isang kadre ng Communist Party of the Philippines at nandyan siya sa Kongreso. Pinili siya na second nominee ng third nominee ng Bayan Muna upang maging boses at tagapagsalita ng Communist Party of the Philippines doon sa kanilang mga programa para sa mga na-infiltrate nila ng mga mamamayan ng katutubo, no, sa buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao. So, consistent lang siya sa kanyang gawain bilang kadre ng CPP, NPA, NDF. Hindi nakakapagtataka na sa panahon na siya ay umupo, ang tingin niya sa ating gobyerno ay napakasama. Siya ang naging hadlang para sa mabigyan ng sapat na pondo ang ating NCIP at magkaroon ng mga programa para sa ating mga katutubong mamamayan, hindi lang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Sabi nga natin, yung kaniyang mga pagsisinungaling, in fact, siya supposedly ay tagapagtanggol ng karapatan ng tribo, pero siya pa yung naunang naging tagasira ng National Commission, NCIP, yung institusyon na nagsiservisyo sa tribo at maging sa mga opisyales ng NCIP, lalo na sa chairman ng NCIP na si Chairman
Allen Capuyan na pareho sana niya na taga Caraga, taga Region 13 at pareho silang tribong Manubo. Hindi nakakapagtataka dahil kahit nga yung kanyang kababayan na si Jomar Bocales na pinatay na ng NPA ay wala siyang imik. No, wala siyang sinasabi, hindi niya kinokondina yung mga pagpatay. No, sunod-sunod na magpatay mula sa mga kababayan niya sa munisipyo ng San Miguel, Surigao del Sur, sa Lianga, sa Tago, no, na hanggang ngayon tuloy-tuloy yung pagpatay ng mga teroristang NPA sa kanyang mga katribo. So Datu, so Datu, sa madaling salita, itong si Eufemia Collamat, hardcore, maaasahan talaga ng CPP, NPA, NDF na operatiba ito. Gagawin niya talaga ang kung anong iniutos sa kanya ng Central Committee. At saka hindi lang siya, Datu, lahat sila dyan, di ba? Kahit si Franz Castro, under oath, sa loob sa plenaryo mismo, binababoy niya ang mga katribo at binababoy niya ang Kongreso. Nagsisinungaling siya, sinabi niya na yung lumad acceptable na word ng mga ng mga katutubo, alam natin hindi, 'di ba? So parang maliit na bagay pero para sa katutubo napakalaki noon, 'di ba? So wala silang respeto. Gusto ninyong tawagin kayo sa inyong pangalan ng tribo ninyo at in fact there is an NCIP resolution condemning the word lumad. Ang sinasabi natin ay gamitin ninyo ang pangalan namin. 'Di ba? So it's not just Eufemia Collamat, pero lahat ng kabag na 'yan ay talagang winawasak ang mga katutubo natin because CPP, NPA, NDF sila at katulad nitong si Eufemia Collamat, the much hated and much despised phony IP leader, they're all lahat sila ay CPP, NPA, NDF operatiba, mga komunistang teroristang enablers. At dahil sa kanila, talagang nasaktan ang mga kapatid nating katutubo. Yan, yung mga mukhang demonyo. 'Di ba? So, kailangan siguraduhin natin na wala na yan. Pero dato meron akong isa pang tanong. So, as far as I know, meron din mga party list sa Kongreso na kunwari ay, yun ang claim na ipinaglalaban nila ang IP. And I'm hearing now na may mga groups na yan din kunyari ang advokasya. Pero I don't know about yung mga tatakbo ngayon, pero from the ones that are right now in Congress, wala naman talagang tumulong sa atin pag ipinaglalaban na natin itong mga kapatid nating katutubo na supposedly ay IP na grupo. Am I correct? No? So parang I don't know if I'm being accurate, pero and actually I know I'm being accurate, pero parang nobody except of course yung mga kaalyado natin, no? Pero walang IP na grupo. Walang IP na grupo na lumabas at talagang nakipag-away dito sa mga komunistang ito. Am I correct? Opo, ma'am. Unang-una, mula noong 2017 na merong 120 IP leaders na pumunta sa Maynila upang i-request si Pangulo na sana wag nang ituloy yung peace negotiation. Dahil during the peace negotiation, naiipit ang mga tribo, yung ating armed forces ay hindi nakakakilos, samantalang ang NPA ay namamayagpag panahon ng peace negotiation. So parang nakatali yung isang kamay ng ating gobyerno upang depensahan ang ating mga mamamayang katutubo na inaatake ng mga New People's Army. So mula noon, ma'am, ang Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders ay itinayo upang suportahan ang gobyerno, maging partner as third-party stakeholders dito sa laban natin na tinatawag natin na ending the local communist armed conflict. Consistent tayo niyan, ma'am, hindi lang dito, maging sa ating mga narrative, mga kwento, mga pagpapahayag, truth-telling, yung ginawa natin sa US, sa Europe, at maging sa mga gawain ng NTF, LCAC, tuloy-tuloy po yung ating pagtutulungan sa ating gobyerno upang ipalaganap yung kwento natin na ang ating gobyerno ay at ang mga mamamayan ay ayaw na sa
infiltration o sa presence nitong Communist Party of the Philippines. Yung 53 years ng kanilang existence ay irrelevant na, insignificant na siya. Kaya nga po sa ating mga pamayanan, andun yung mga pagtutulungan natin lalo na sa pag-implement ng Barangay Development Program sa mga pamayanan ng Katutubo upang hindi na po ma-recover o hindi na makabalik yung impluensya at presence ng New People's Army sa mga pamayanan ng Katutubo na na-clear na o na lunsara na ng yung tinatawag natin na CSP on NRCSP at sa ngayon po ay meron ng barangay development packages na nai-implement. Dato, so ang sinasabi mo napakahalaga ng totoong representasyon ng mga indigenous peoples kasi yan yung ito yung sektor na talagang inapi-api at talagang nakalimutan ng gobyerno, 'di ba? At kailangan talagang buhusan ito ng atensyon kasi kung wala kang pakialam sa kanila, sige lang, 'di ba? Wala tayong magagawa diyan. Pero pag naiangat natin ang mga kapatid nating Katutubo, aangat ang buong Pilipinas, 'di ba? Tama, Dato. So, ang sinasabi natin dito, kailangan natin ng totoong representasyon, hindi yung ipinoporma lang na IP kunyari sila, IP advocates kunyari, pero hindi kayo ipinaglalaban pagkatapat na ninyo at mga komunistang ito. How do we know, Dato, kasi ito ang sinasabi nitong mga CPP na ang EPANAW, IP's EPANAW, ay creation ng NTF-ELCAC at tauhan lang namin kayo. How do you respond to that? Unang-una, ma'am, hindi naman masama para sa mga mamamayan na makipag-partner sa gobyerno, lalo na sa gawain ng pagpapaunlad at ng kapayapaan. Walang masama dito at dapat proud tayo at ipaalam natin, ipamahayag natin na nagkakaisa ang mga mamamayan at ang gobyerno sa kaniyang mga adhikain na maging maunlad ang ating bansa. So, pangalawa, yung sinasabi nila na kami ay mga tau-tauhan lamang, alam niyo po ang mga leader ng tribo ngayon ay hindi lang basta-basta. Si Attorney Ruben Dasay Lingating, former chairman ng NCIP, ay kasama natin dito bilang first nominee. Hindi naman po siguro matatawaran ang kakayahan na ni Attorney Lingating, lalo na kung pag-usapan natin ay ang indigenous people's rights. At hindi rin po natin matatawaran ang kakayahan ni Attorney Marlon Usantog bilang spokesman ng NTF-ELCAC kasama sa pool of spokesperson ng NTF-ELCAC sa kanyang kakayahan na maglingkod, lalo na pag ang usapin ay legislatura o legislature. Siguro naman po yung mga nominee na inilatag ng mga pamayanan ng Katutubo ngayon ay hindi naman sila tau-tauhan lang. Kung hindi, magagaling po mga abogado, nag-aaral ng batas at maaring may maitutulong. Sabi nga namin, ang kailangan po namin ay respeto lang. Na sana sa mga pagpaplano, sa mga paglalagay ng palisiya at mga batas, sana po isali kami kasama sa dialogue. Dahil ang tribo ay maraming pwedeng itulong, ibigay, i-participate sa nation building natin. Dato, so on the part of the government, I can speak for the government, I know this, na isa sa pinakagusto naming isulong ay ang pagrespeto sa IPRA law, pagrespeto sa mga IPs. In fact, pag bumababa ako at merong kailangan i-resolve, may nangyaring problema, hindi ako ang nagre-resolve niyan. Ang inaantay ko na magsalita ang mga tribal leaders kasi gusto ng gobyerno irespeto ang kultura at yung pamamaraan ninyo. So, inaantay ko ano yung desisyon at saka ako magsasalita. So, ganun ang gobyerno ngayon. Kasi meron na tayong IPRA law. Ito yung ayaw ng mga CPP, NPA, NDF, di ba? Itong IPRA law. Pwede bang ikwento mo sa ating mga kababayan? Kasi ako, it took me
Ayan. And yun doon na yan, no? And then, Datu, Opo. medyo weak lang ang signal. na napakahalaga niyan. Ayan na. Yeah. Yeah, it took me a while to understand na very important for the Filipino people to not just understand the IPRA law, but it's also something that we should be proud of. So, Dato, could you please enlighten us? Yes, ma'am. Sabi nga namin sa hanay ng tribo, kaya po kami napasok dahil nga meron tayong tinatawag na historical injustice. Ito yung matagal na panahon na ang karapatan ng tribo ay hindi na consider ng ating mga past administration. Hindi naman po kasalanan ito ng gobyerno ngayon. Ito po ay karanasan na pinagdaanan natin ng mga nakaraang mga administration pa. Kaya lang po, ang ating gobyerno din ay nagkaroon ng kasagutan sa ganitong tinatawag na historical injustice. Ito nga po yung paglalagay ng batas na nagre-recognize, nagre-respect, nagpo-promote at nagpo-protect. Ito yung tinatawag natin na RA 8371 or the Indigenous Peoples' Rights Act na pinasa ng ating Kongreso at ng ating Senado noong taong 1997. At sa ngayon po, ang pananaw ng mga tribo, ito po ay parang kasunduan ng ating mga mamamayan ng katutubo at ng ating gobyerno. Na dito tayo nagkakaisa kahit magkaiba yung ating kultura at pamamaraan, sistema, meron ng at least batas na siyang nagrerespeto sa karapatan ng tribo sa kanyang ancestral domain, sa kanyang self-governance and empowerment, sa kanyang cultural integrity, at sa kanyang social justice and human rights. Ito yung tinatawag namin na 4 bundles of rights. At dahil nga meron ng ganito, pagrerespeto, dahan-dahan ang mga pamayanan ng tribo ay nakikisa sa ating gobyerno upang paunlarin itong mga ancestral domain at magkaroon ng implementation, full implementation sa IPRA sa pag-recognize ng kanyang mga batas. Nandito po tayo sa proseso na ito na sinasabi natin hindi revolusyon ang sagot sa mga problema ang kinakaharap ng tribo. Kung hindi, full implementation ng IPRA law. So batas tayo. No? Kaya nga ayaw natin yung option na sinasabi ng Communist Party of the Philippines na armed struggle. Ang sa atin, ang gusto natin, yung sinasabi natin na meron tayong batas na dapat sundin, meron tayong batas na magpoprotekta ng mga karapatan ng tribo. At ito yung ayaw ng CPP, NPA, NDF sa mga ginagawa ngayon ng National Commission on Indigenous People, sa ginagawa ngayon ng mga iba't ibang community. Kaya nga ang sabi nila, ang NCIP daw, ang IPRA law ay dapat i-abolish. Ito yung hiningi nila in 1998 sa draft ng KASER. No, doon sa pakikipag-usap sa ating gobyerno, hiningi nila na i-abolish ang IPRA. Dahil sabi nga ni Attorney Lingating, ang IPRA kasi ay nagpapalamig sa bakal. Ibig sabihin, wala nang gustong humawak ng armas dahil nga nirerespeto na ng gobyerno ang karapatan ng mga tribo. So ito yung importansya. Ano yung Yes, ma'am. ano yung mga rason na binibigay nila bakit ayaw daw nila ng IPRA itong mga komunistang ito? Ano yung padusot nila? Unang-una, ma'am, sinasabi nila na napakaraming butas noong batas. Pero naalala ko during the lobbying sa panahon ng Senado, merong tumayong isang leader from Mindanao. Ang sabi niya, kahit butas-butas yan, kami na ang magsulsi. Kami na ang magre-repair ng batas na yan sa kanyang implementation. So, at least meron nang mapaghawakan ang mga tribo na recognition at respect mula sa ating gobyerno. Ito lang naman yung hinihingi ng ating mga pamayanan ng tribo. Hindi naman tayo naglalayo na sirain ang ating gobyerno o maging independent o ibig sabihin na hihiwalay doon sa ating bansa
yung mga pamayanan ng tribo. Hindi naman ganoon ang intensyon. Kung hindi, magkaroon lang ng kasunduan kung ano yung mga karapatan na dapat irespeto, i-recognize, i-promote at protektahan. So, yun yun po ang mga layunin natin, ma'am, ngayon sa mga pamayanan ng tribo. Kaya nakikipag-cooperate na ito sa ating gobyerno. Gusto nating makita na meron tayong malakas na gobyerno na nakapagservisyo sa ating mga pamayanan ng tribo sa buong bansa. No, ito yung ating gustong ma-represent diyan sa Kongreso. Mabigyan ng pundo ang ahensya ng gobyerno na nakatutok sa pagprotekta, pagserbisyo sa mga mamamayang katutubo. Tulad lalo na ang NCIP, mapunduhan ng wasto, magkaroon ng mga programa at talagang maihabol yung ating mga pamayanan para sa sinasabi nating the national development and national unity. That's ano yung plataforma ng EPANAW? Una, ma'am, yung tuloy-tuloy i-sustain yung Barangay Development Program. Isang sentro yon na commitment na ng ating mga nominee na maging institutionalize yung Barangay Development Program. Dahil sa totoo lang, ito lang yung programa na naka-infiltrate sa mga ancestral domain ngayon. No? Umabot talaga sa mga pamayanan yung tinatawag natin na mga infrastruktura na kailangan ng ating mga pamayanang katutubo. Pangalawa, yung sinasabi natin, ma'am, na sana ma-institutionalize yung whole of the nation approach. No, kahit wala na yung EO70, kung matapos na yung EO70 sa pagtapos ng administration na ito, sana may tuloy-tuloy na may ganoong programa na ang paningin sa pagtatapos nitong tinatawag nating local communist armed conflict ay tuloy-tuloy pa rin at sustain through the whole of the nation approach. That's may tatanong ako. Itong karapatan, ito si Christina Palabay, binigyan ng award ng Germany tsaka ng French Embassy. Human rights defenders daw sila. Ano masasabi mo dito? That's ang atraso ng karapatan na isang CPP, NPA, NDF front at saka itong si Christina Palabay na abogado ng mga NPA na isang high-ranking party member ng CPP, NPA, NDF. Ano ang mga atraso nito sa mga kapatid nating katutubo at totoo bang human rights defender sila? Unang-una, ma'am, kasama ang karapatan sa nagsabi ng report na yung mga leader natin na ayaw o nakikipaglaban sa mga NPA, no, sa influence ng NPA ay tinatawag nila ng mga tribal dealers at mga warlords tulad ni Lipiotoan Jewel Unad at iba pang mga leader, no, dito sa Mindanao. Dahil ayaw nila nalalaban against the NPA, yung pagpasok ng NPA sa mga pamayanan. No? So ibig sabihin, hindi po sila nagdidepensa ng mga sa karapatan ng tribo, bagkos ang ayaw nila ay yung mga tribo na nakikipaglaban sa mga NPA. Yun yung kinukontra ng karapatan. Kaya karamihan sa kanilang mga report ay yung report na nasa hanay ng mga organization at armadong unit na hawak ng Communist Party of the Philippines. Consistent po dito yung karapatan. Kaya nga po, sa dami ng mga engagement sa IP community, hindi na po ito tinatanggap ng mga IP community, yung karapatan na makisawsaw, no? Na papasok sa mga community ng IP at para daw mag-imbestiga, magkaroon ng pag-finding at magkaroon ng documentation. Dahil alam po ng mga community na palaging kasinungalingan at palaging paninira yung sa laban sa gobyerno ang bitbit na programa ng karapatan. Kaya nga po na may posisyon ang ating party list, no, na itong karapatan ay isang napakalaking deception, no? Ang panglilinlang nila, pasensya na biktima din yung ibang mga embahada, no, sa ginagawa nilang narrative.
Pero alam natin na pawang kasinungalingan at sistematikong paninira ang ginagawa nila all these years na nag-exist sila bilang alleged human rights group, pero alam naman natin na terrorist cuddler ito at in fact sila din ang nagbabayad. Noong mga top ranking na NPA na nahuli sa Southern Mindanao, sila din ang taga-bailout nito. No, in fact, nasa record yan na si Hani Maiswaso, Secretary General ng Karapatan SMR, ang nagbayad ng bail bond para mapalabas ang isang top commander ng NPA dito sa area ng Southern Mindanao. So very consistent yan, ma'am, at klaro yan dito sa mamamayan, sa mga pamayanan ng katutubo, lalo na sa Mindanao, na kung saan lahat ng mga NGO po ay pinagbabawal na ng mga communities na pumasok at makisawsaw sa mga issues tungkol diyan sa human rights. In fact, so maliwanag tayo doon, Dato, na si Cristina Palabay ay abogado ng mga NPA, taga-piyansa ng mga terorista, at ang karapatan ay isang CPP, NPA, NDF front at cuddler. Opo, ma'am. At enable. At sila yung tagapagpahirap ng ating mga kababayan. So, Dato, gusto ko lang malaman kasi you were part of the CPP, NPA, NDF, diba, for how many years? Paano naggawa ni Cristina Palabay at ng karapatan itong award na ito? Well, isang side story lang kasi magkasama tayo sa Europe noon, di ba? Napakadaling lokohin ng mga puting yan, mga may pagkaengot, di ba? So, sa totoo lang, I mean, I could use plenty of words, pwede kong paikot-ikutin yung medyo may kaya naman ako sa words, pero wag na tayo magpaligoy-ligoy, engot talaga yung mga puting yan. Kaya mainit ang ulo ni Pangulong Duterte sa mga yan kasi napakalakas ng loob magsalita tungkol sa human rights, pero yung history nila, punong-puno ng dugo, di ba? At saka, ito, katulad nito, nakikialam, anong pake nila, we're a sovereign nation, at hindi man lang gawin ang homework nila. Di ba na sila pa, ito, maybe I should speak in English so that they can understand. The French and German ambassador committed this travesty, this outrageous scandal of giving an award, a human rights awards, and praising a CPP, a terrorist organization front, Karapatan, which is a terrorist enabler, and you gave an award to a high-ranking party member of a terrorist organization, and you say that they are human rights defenders when they are in fact the worst offenders of human rights. And we have tons of evidence when we say something like this. So please, the Philippines is a sovereign nation, and you should do your homework because you bring shame, you bring pain to our country. You bring when you award our oppressors and our tormentors, you really bring pain not only to our country but more so to those that they have victimized. Cristina Palabay and Karapatan. So that's where you're saying something. By Christine Manugan aptly said that in one of the engagement in the United States, you go to our community. Yeah. So you should investigate. Before you do anything that affects us, investigate. That is our challenge, no? For any institutions, for foreign institutions, you should come up with a investigation and consult people on the ground before you give such award like yung binigay niyo kay Cristina Palabay. Because in the end, in the eyes do sa mga katulad namin na IPs, lalabas na katawa-tawa kayo at hindi niyo kami madideceive by using yung tinatawag niyo na mga foreign institutions, mga para to sugarcoat yung papel na ginagawa ng karapatan sa pagyapak ng mga karapatan naming tribo dito sa Mindanao. At saka Dato, parang ang natututunan natin ngayon itong mga awards na ito napakawalang kwenta, 'di ba? Parang lang 'yan, parang tingga, 'di ba? What do you call that? Yung fake, walang halaga. Si Maria Ressa nga binigyan ng Nobel Peace Prize, sinungaling na sinasabi niya na
meron daw wala daw press freedom dito sa Philippines. Napakalibre nga ng press freedom dito sa Philippines, 'di ba? And in fact, yung mga colleagues niya dito na mga journalists din, wala naman nag-congratulate sa kanya, halos wala, 'di ba? In fact, there was a lot of condemnation. So, what I'm saying is itong awards na ito, no, although walang ibig sabihin sa atin, sinasaktan ninyo ang Philippines. You're hurting our country and you are giving praise to our tormentors and our abusers. I'm speaking to the French and the German ambassador. What you've done is a travesty, okay? And you've hurt our indigenous peoples and the Filipino people. Do your homework. Know who it is that you're giving honor to. This is a very dishonorable and is in fact a designated terrorist organization, and this is a front. And this is the official stand of the Philippine government. So that's Yes. may tanong pa ako that. So itong darating na halalan, 'di ba? So we're very happy kasi ang EPANAW ay pinayagan na tumakbo for Congress, 'di ba? So ang saya-saya natin kasi kayo yung totoong representante. Kasama namin kayo sa Europe, kasama namin kayo sa US. Actually, kami lang yung nakisama, we're just supporting, 'di ba? And kayo yung nagsalita, kayo yung dami natin natutunan at because of that na turn off ang funding at namulat yung mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa. Datu, ano yung gusto mong mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga magboboto para mga botante, ano yung hingil nyo, no? Ano yung mensahe? Unang-una, ma'am, yung confidence namin na yung IP communities is actually nag-start na mag-unify. They were able now to find yung empowerment, no? Empowering kasi yung ginagawang services ng government, no, sa administration ni President Duterte para sa hanay ng mga IPs. We already have at least 5,000 IPMRs, ma'am, from provincial level, municipal level to barangay levels. We have already ancestral domains that have already structured programs, no, unlike in the past na parang nag-iintay lang siya ng mga programa ng gobyerno. This time around, government agencies are engaging the IP communities. So napakalaki na po ng kaibahan ng mukha ng isang IP community 6 years ago sa ngayon. So with that, we are hopeful na yung political empowerment, yung pagbibigay ng boses sa totoong representative ng mga IP communities will be successful this time around, na makapaupo tayo sa Kongreso ng mga totoong representative that will really speak for the IP communities, yung kanyang gustong maabot, yung kanyang gustong itulong sa gobyerno, yung kanyang vision for a nation, no, yung empowering, no, hindi yung parang paninira, hindi yung bawat kimbot parang galit sa gobyerno. Yung totoong power ng mga IP community na kanyang itulong para magkaroon tayo ng isa malakas at maunlad na bansa sa hinaharap. So I think we have selected nominees that can deliver that, ma'am, in Congress, no? So hopefully the people, the indigenous cultural communities and the indigenous people communities sa buong bansa po ay magtulong-tulungan kasama ang kanilang mga IPS, ang mga IP organizations, ang mga IPMR. Pag-isahin natin ang ating lakas, ang ating boses upang magkaroon tayo ng tinig sa Kongreso. At upang hindi na po tayo nalilinlang ng mga organization na nagpre-pretend na they are representing us para manirinig ng bayan ang totoo nating boses, no? Huwag na tayong pumayag na merong mga representative na tulad ni Kulyamat na nagpapanggap na boses ng tribo pero nakakahiya
sa harap ng at buong bayan na ang ginagawa ay paninira sa ating gobyerno, na ang ginagawa ay paghahadlang sa pag-unlad ng ating mga pamayanang katutubo. So hopefully po this time around, magkaroon tayo ng malakas na pagkakaisa at isulong po natin yung tinatawag natin na political empowerment ng sektor ng indigenous people sa ating bansa. That's sa totoo lang, even though nasimulan na yung progreso, 'di ba, sa ating mga katutubo, sa totoo lang there's still so much that needs to get done, 'di ba? Yes, ma'am. Pag pumupunta kunyari ako sa Talaingod, sa Tamugan, sa Agusan, sa Surigao, makita mo talaga kung gaano ka naiwanan yung ating mga kababayan na katutubo, 'di ba? So, ang sinasabi mo dito, kahit man lang maka-catch up muna, 'di ba? Pagkatapos dapat pantay-pantay tayo to kasi talagang dahil sa pag-target sa inyo ng CPP, NPA, NDF, talagang nalugmok kayo sa matinding kahirapan, hindi nakapag-aral ang mga bata, 'di ba? Tapos yung kahirapan talaga, nahihirapan ako paano i-describe yung kahirapan na nakita ko sa bundok, 'di ba? So sana mapaintindi natin sa ating mga kababayan yung halaga ng pagkakaroon ng representasyon ng ating mga IPs sa Kongreso at saka syempre sa Senado. Ang swerte ngayon kasi meron tayong Pangulong Duterte. Gusto ko lang marinig sana sa iyo kung ano yung ibig sabihin sa ating mga kapatid na katutubo ng isang Pangulong Duterte. Ma'am, for example lang, sa Paquibato District, ito yung merong mga IP community sa Davao City. 13 barangays. Lahat po yan nasali sa Barangay Development Program. Mantakin nyo, 20 million bawat barangay. Magkakatabing barangay. So 13 barangays yan, that is 260 million. Sabay-sabay na nag-implement ngayon ng mga proyekto ng Barangay Development Package. Napakalaki po ng kaibahan. Ang mga daanan po natin ngayon, kung dati inaccessible yung ating mga communities, dahan-dahan po may mga malalawak na build projects tayo na nagko-connect sa mga probinsya, sa mga munisipyo, using yung mountain ranges. Halimbawa po, yung sa Claveria to Hingoog, yung sa Talaingod to Bukidnon, ang dami ng mga proyekto ng ating pamahalaan na nagko-connect sa mga communities. At ito po ay malaking tulong para sa mga, sabi mo nga, ang dami pang undeveloped na mga lugar na sa loob ng ancestral domain na pwede po natin itong i-develop at siyang magiging fuel o siya ang magbibigay ng lakas para sa pag-unlad. Ang daming mga lupa, ang lawak pa ng mga lupa na pwede natin i-develop at pwedeng gawing mga food production zones, mga industrial hubs, at kahit sa ating tinatawag natin na preservation ng environment, ang laki pa ng potensyal ng lupa ng ancestral domain ng ating mga kapatid na tribo sa buong bansa. Dato, 'di ba yung sinabi mo ngayon, yung bilang mga environmentalists, napakahalaga ng ating mga kapatid na katutubo. In fact, kayo yung nagbantay ng kalikasan, 'di ba? So, ano yung contribution? Kasi sa totoo lang tuwing pumupunta ako sa tribo, ang saya-saya ko talaga. Sobra akong masaya kasi ang dami-dami kong natututunan. Ay napakaganda ng asal, 'di ba? Tapos yung idea na kahit nga pa nagsasalita, hindi ka pwedeng pag may nagsasalita, pabayaan mo siya. 'Di ba? Ganon. So, para yung mga maliliit na bagay ganon. Tapos hindi talagang walang bastusan, walang ganon, 'di ba? So, very communal. Tapos natulog ako sa bahay ni Datu Apuga. Hindi si Awing na si Datu, no? So, tapos communal kahit yung pagtulog, tapos ang ganda-ganda ng pag-aalaga sa ating mga sa environment nga, tapos naiintindihan ninyo
intinding-intindi nyo ang kalikasan na sa tingin ko nawala na sa amin dito na nakatira sa syudad. 'Di ba? And tingin ko pag nawala 'yon, malaki ang nawala sa iyo. Pero kayo, pag pumupunta ako sa inyo, nakikita ko yung pagmamahal at pag-aaruga at respeto ninyo sa kalikasan. So, can you expound on that, Dato, para paintindi ninyo na pag inalagaan ng mga katutubo, napakarami natin na makukuha bilang isang bansa. So, ano yung contribution ninyo bilang environmentalist, Dato? Tatlong bagay, ma'am, no, sinasabi natin may empower yung IP communities. Una, yung tinatawag natin, ma'am, na cultural diversity. Ang gaganda ng ating kultura, magkakaiba. At doon ang ganda niya dahil magkakaiba siya. Hindi siya pare-pareho, hindi parang robot yung mga tao. Iba-iba yung ating kultura, iba-iba ang kulay, iba-iba ang galaw, iba-iba ang tinig, iba-iba. Napakaganda. Sayaw. Iba-iba yung sayaw. Lagi ako nakikisayaw. Ang sarap-sarap sumayaw. Ano pa, Dato? Sige, go ahead. Pangalawa, yung sinasabi natin na ecosystem, yung tinatawag natin na environmental preservation. Sabi nga ni Attorney Busantog, we give you Mount Pulag, Benguet, Sagada, Mount Apo, Palawan, Coron. Lahat po yan ang steward yan ay indigenous communities. Binigay po natin yan. Yan yung inoffer natin sa bansa. Pero marami pa. Meron tayong falls, lakes. Ang dami pang pwedeng ibigay natin, no, na mula sa community ng mga IP na they were able to preserve. No? At yun nga ang sinasabi natin, sana lang masali tayo sa mga dialogues. At ang pangatlo po yung sinasabi natin, yung peace and unity. Sabi nga natin, yung mountain ranges natin, yun yung tinatarget ng terrorist groups. At ito naman yung gusto nating protektahan para sa future ng ating generation. That's one of those things that broke my heart when I started working at the NTF-ELCAC were the stories that I heard nung pang-aabuso nitong mga teroristang ito, yung kahit na yung maliit na kabuhayan ninyo pinagkukuhaan, 'di ba? Kahit na yung sari-sari store, kinikwento nila Chari sa akin na talagang may kukuhaan pa bawat isang linggo, may dapat magbigay ka ng sardinas o itlog kahit na nagugutom na yung mga anak nila. 'Di ba? Maraming mga kwento na sa harap ng mga pamilya nila pinagpapatay yung mga tatay, yung mga nanay, sa harap ng pamilya ay ninanakaw yung mga anak. At saka nakita natin yon with Franz Castro sa Tur Ocampo, itong bayan muna, itong si Eufemia Cullamat na ikikidnap lang yung mga anak, 'di ba? So yung last na sinabi mo, yung peace, 'di ba? Pero sa totoo lang, that's kailangan malaman ng ating mga kababayan yung karahasan at pagmamalabis na ginawa sa inyo sa mga kapatid nating katutubo ng CPP, NPA, NDF na hindi na natin at this point hindi natin mabilang kung ilan ang talagang pinatay, 'di ba? Mga tribal leaders, tribal chieftains at saka yung talagang iniluha ninyo, 'di ba? 'Di ba, Dato? Kunyari Dato, yung si Samanda Mandakawan, yung anak niya kasama doon, yung dalawang anak niya kasama doon sa dinala sa Haran, mula Haran dinala sa University of San Carlos na ang head ng delegation ay si Eufemia Cullamat. Tapos halos 3 taon hindi niya nakita yung anak niya. So ibig sabihin namatay siya dahil sa sama ng loob niya, dahil sa despair, na hindi niya talagang makayanan. So ang ibig sabihin pag isa kang katutubo at nawalan ka ng anak at hinahanap mo, wala kang cellphone, wala kang sasakyan, wala kang sa bundok ka nakatira, paano ka mahahalugugin yung bundok, 'di ba? So in other words, wala kang means, wala kang resources, 'di ba? So ito yung idinulot nitong mga CPP, NPA, NDF na ito, na ang pinakamatataas na ranggong kasapi ang siya pang nagbigay ng katulad yan sila sa Tur Ocampo, 'di ba? Yan mga yan. So that's yun ang gusto kong wag nating kakalimutan kasi could you expound that to yung pagmamalabis na ginawa sa inyo?
yung 17 major atrocities na sinasabi Yes. namin that are being Yes. committed to the IP communities by the communist terrorist groups. Can you Dato, can you expound on that? What are those 17 atrocities? You presented it to the UN. Could you please talk yes, about ma'am. it? Ang pinakauna talaga, ma'am, because they want to control our ancestral domain as kanilang battleground, guerrilla base. So ang pinakauna nilang ginawa was to supplant our leaders, yung indigenous political structure with revolutionary leaders. By supplanting it, parang pinatay nila yung kultura namin because our leaders are our cultural barriers. Because orally transferred from one generation to the next generation yung kultura, no, yung aming customary laws and aming practices. So basically yun yung pinakauna. Second, yung mga pagpatay, because by killing people, pag pinatuluan mo ng dugo yung lupa, it become a cursed land. So para siyang naging lugar na magulo. So kailangan magkaroon ng ritual, magkaroon ng healing and reconciliation para yung injustice na na-witness ng nature ay mawala. So ito yung ginagawa ng CPP, ng terrorist group sa aming mga lupa. Pangatlo, yung pagtatayo ng mga guerrilla base, no, sa loob ng aming ancestral domain na kung saan they convert, no, yung aming ancestral domain into battlegrounds, no, military battlegrounds. So ito yung series, pati na po yung sinasabi namin na pangingikil, extortion from small mga tao doon sa community hanggang doon sa mga investors na pumapasok sa ancestral domain. So it is a systematic, purposive at saka organized na crimes being committed against us, na ang pinaka-objective is to make us weak para kaya nilang kontrolin. Para makontrol ang aming mga leader, makontrol ang aming community. To use that community, to use that place in a fight to destroy this government. So yan po yung patuloy na advocacy na hindi namin kalilimutan, at itong ating IPs Ipanaw Party List ay siyang magiging platform natin upang tuloy-tuloy yung advokasya na gagawin natin hindi lang sa public, maging sa Kongreso. Thank you. Thank you, Dats. Okay. MJ, di ba we have a video to show, MJ? But maybe you want to ask questions kay Dato, MJ? Yes, ma'am. Bago po siguro ang break, may mga tanong ng ating mga kababayan. Matagal na po yung IPRA law, Dato, pero parang ngayon lang naranasan ng IP community yung full implementation nito. Your thoughts on that, sir? Yes, sir. In fact, Sir MJ, yun nga ang sinabi ni Presidente sa atin noong 2018. Sabi niya, hindi naman kayo napabayaan, hindi lang kayo nalingon. Ang ibig sabihin, meron na po tayong batas, pero the past administration, hindi po nila ginawang maging operationalize o ma-implement fully yung batas. So ito yung kaibahan po na meron tayong whole of the nation approach. Lahat ng mga agency po ay tumulong talaga upang maramdaman ng ating mga communities yung presence ng ating government. So ito yung kaibahan po kung kaya sinasabi natin na this is the opportunity na gustong i-grab ng ating mga kapatid na tribo, dahil sa administration lang na ito nagkaroon ng sinasabi nating platform for good governance, yung tinatawag natin na whole of the nation approach na tinamas natin ngayon. Dato, That's okay. yes, ma'am. Go ahead, MJ. Go ahead. Sige, ma'am. Ikaw muna, ma'am. Doon sa
sinabi mo na 260 million para sa mga IPs na ibibigay sa Barangay Development Program. Ano yung mga projects na yon? Karamihan, ma'am, meron kasing mga uphill portion ng mga daanan na ito yung usual na problema talaga ng mga tribo. Hindi kasi straight yung mga daanan papasok sa mga communities. Meron talagang portion na uphill. So ito yung nabibigyan ng mga cemented na roads, no, concrete roads, part ng farm to market roads. Tapos yung health center, saka yung mga patubig at pailaw. Basically, ma'am, ito yung mga priority projects na na-implement, lalo na sa area ng mga IP communities. Ayos. Alright. Alright. Yes. Datu, uling mensahe po natin sa ating mga kababayan. Lalo pat paparating po ang bagong taon, paparating po ang eleksyon, at kailangan po nating ipaglaban ang karapatan ng ating mga IPs. Unang-una, hindi lang ang advokasya po ng IPs Ipanaw ay hindi lang para sa mga kapatid natin na katutubo, pati na rin po sa mga tinatawag natin na IP rights advocates, mga kasama natin sa iba't ibang kasyudaran na naniniwala na kailangan din natin palakasin ang ating mga kapatid na tribo, ang ating mga pamayanang tribo upang magkaroon tayo ng malakas na bansa at malakas na gobyerno. Sana po sa taon ng 2022, tuloy-tuloy yung ating pagtutulungan at sana po masuportahan yung IPs Ipanaw Party List para magkaroon po tayo ng totoong boses, hindi lang para sa tribo diyan sa ating kongreso, para din po merong magsasalita sa totoong kwento ng ating sambayanan, ng ating mamamayan, lalo na sa ginagawa natin na pagtutulungan, yung tinatawag natin na NTF LCAP narrative. Maraming salamat po at Happy New Year, maligayang bagong taon po para sa lahat. Happy New Year, Datu. Happy New Year, Dats!